Dito na tayo sa may Farmers, no? Quezon City. Along EDSA lang to. Dito kami sakay ng bus papunta Catanduanes. Yung mga bus sa gilid natin. Ayan. So, wala kami ticket na pumunta dito. Hindi kami nag-book advance. Hindi na kami nag-book online. Walk-in lang kami. Dito na kami kuha ticket. So, bibigyan tayo ng review kung paano pa magiging biyahe at kung paano pa gagasitin from dito, Cubao, papuntang Catanduanes via bus, no? So, hindi pa namin alam kung anong bus yung makuha namin. Mas probably siguro isa raw liner, no? Yung makuha natin. Marami kaming pupunta ng Catanduanes, kasama kayong pamilya ng girlfriend ko. So, 6 kaming mga matanda, 2 bata kasama. Lahat bili tayo ng candy. Ayan, may bili tayong candy, mapapapak sa bus. So, ito na yung ticket namin. So, bata, may kasama kaming bata. Ang bata ay 790. Ayan, 790. Tapos yung matatanda, 855 pesos. Tapos, ang ating bus ay Legazpi St. Jude Transport Lines. Ayan ako namin bus. So, 4 p.m. umalis. 4 p.m. So, ordinary na kuha namin. Mahal yung aircon. Ang aircon ay nasa mga 1-2 mahigit. Ito is 885 lang. Tapos ang bata, discounted. Ito, 790. Yung sa bata. So, medyo tight yung budget. 8 kaming bibiyahe. Kaya, instead na mag-aircon, na gano'n na lang kami. Ordinary. Tapos yung na-save namin na konti, 885 yung natin. 790 kay Gavin. So yun yung save namin sa pamasahe, binuhos na namin sa pagkain since matagal kami maghihintay bago umalis. Kasi walk-in lang kami, hindi na kami nakakuha ng ticket. Wala nang available na bus ng umaga, hapon na lang. Oh, kaway. Ayan yun, so after 5 hours na paghihintay, dito na kami sa loob ng bus. Parang dito pala sa terminal, tapos kakagat pa namin ng bus. 4 o'clock yung alis nitong bus, so 3:30 pinakit na kami. Ayan. So, ang namin, ang pamasahe is 885 sa mga adult, tapos may kasama kaming bata. 790 yung bata na isa. Yung isa, wala pang bayad, maliit pa lang. So, ayun, update sa ating biyahe. 8 na nang dumating kami dito sa port ng Tabaco. Kasi late na yung bus. Nung pag-alis namin pa lang sa Cubao, nag-extend na sila ng 1 hour instead na 4 o'clock yung umalis. Umalis na kami ng 5 o'clock. So, nag-haul na kami sa oras ng 1 oras doon pala sa pag-alis. Tapos, sa mga stops namin, siyempre maraming iihi, mga pasahero, medyo nagtagal-tagal din doon. Nangyari, late na kami dumating dito. Hindi umabot yung bus sa barko. Instead na ang bus ay sasakay sa barko, going to San Andres Port, tapos travel na naman na may get 1 hour papuntang Pirak. Kasi sa Pirak talaga punta namin. Since hindi na kami umabot sa schedule ng barko pa Pirak Port. So, sinakyan namin is papuntang San Andres. Kaso nga, hindi na rin kami umabot sa barko na dadaw ng San Andres. Ang ginawa, bumaba na lang kami sa bus kasi wala nang space na paglalagyan ng bus. So, nangyari, parang doble pamasahe na kami. Kasi yung pamasahe namin dun sa bus, from Cubao, is papuntang Pirak na yun. Buo na yung pamasahe doon. So, shout out dyan sa Isarog Bus Company. Sana ayusin nyo yung scheduling nyo ng mga bus. Kasi 4 o'clock dapat ang alis. Ang nangyari, naging 5 o'clock. Dahil sa kulang lang sila ng 2 pasahero. May 2 upuan na walang laman. Hintay nila hanggang 5 o'clock. So, nangyari, delay na, pati kami na kompromiso yung biyahe at saka yung, siyempre, yung budget, no? Yung pera, pambili ng ticket. Kasi kailangan namin bumili ng ticket dito sa barko, patawid ng San Andres, since wala namang biyahe na roro talaga, na para pantao lang, pupuntang Pirak
sa ganitong oras. So ang mangyayari, pagdating namin ng San Andres, bibiyahe pa kami ng bus ulit from San Andres going to Virac, Catanduanes. So hassle na. Instead na dire-diretso yung biyahe namin, doon na kami sa bus. At hindi na kami bumaba ng bagahe, no? Binaba na lang namin kasi hindi naman na makakasakay ang bus sa barko. So, ayan. Ayun yung nangyari natin. At maraming hassle at very chaotic yung nangyari sa ating buong travel from Cubao papunta dito sa Tabaco. Hindi na tayo masyado nakapag-update dahil nga sa madalian na talaga yung oras, kahit yung pagtigil lang para kumain, para umihi, is mabilisan na talaga. Dumating kami dito sa San Andres Port ng 11:55 kami bumaba ng barko. Ngayon ay 12 eksakto ng tanghali. So ang nangyari, nagbayad pa kami ng panibagong pamasahe na 322 para sa ferry. Tapos yung sa dalawang bata ay kalahati no, 161 sa dalawang bata. Na instead kasi na diretso yung bus dito, doon sa sa Virac, Catanduanes. So nalit kami sa barko. Kaya ito nangyari. Nagroro na lang kami. Yung bus hindi na nakarating dito. So, ayan, sakay kami ulit. Hindi ko alam kung bus or jeep or tricycle papunta ng Virac. So, ayan guys. So, ginastos natin lahat from Cubao is 885 sa isang tao. Ayan, tapos bus, no? Around 15 hours yung biyahe. Pagdating dito pagdating sa Tabaco. Tapos 3 hours naman yung biyahe ng Roro from Tabaco going here in San Andres Port, no? So, meron pa tayong more than 1 hour na travel papuntang Virac, Catanduanes. Ayan, dito na kami sasakay, tricycle. Si Bossing ang ating driver ngayon. Hello guys. Si Bossing ang bahala sa atin ngayon. Ayan ating mga bagahe. Lahat ng tricycle, saka to. So, 20 pesos pamasahe mula dito sa San Andres Port papuntang Virac, Catanduanes. Ayan, medyo kasi ba tayo? Kasi Wala ako na mag-drive. Saan ka sasakay? Sa akin? Sa akin doon siya sasakay. Go, go, go! Let's go! Smile! Smile! Smile sa video. Video yan video. Ayun, so dito na tayo sa Catanduanes. Dito na kami sa place ng girlfriend ko. Ayan, ito yung ayan, ilog na yun dyan sa baba. Ilog tapos diretso dagat yan. Mamaya papapuntahin drone. So nagkaroon na kami ng aberya. Pagdating dito, nung naghintay kami ng sundo, doon sa tapat ng DTC ba yun? Na doon sa bayan ng Virac. Naipatong ko yung aking bag dun sa may tricycle. Tapos yung tricycle umalis kasi nagkaroon na ng pasahero, umalis. Hindi ko nakuha yung bag ko at hindi na napansin ng driver na may nakapatong na bag. Kaya yun, inanap namin yung bag ko. So natagalan pa kami bago kami makarating sa lugar nila. Ayun, so galing dun sa tinutuluyan naming bahay sa may church ng kami lahat. doon kami tumuloy. So diretso kami dun sa bahay ng tsahin ng girlfriend ko. Ayan. Punta daw kami sa dagat. Manghuhuli kaming Bumuli kami Blue Marlin. Tara. Punta kami sa dagat. So yung lugar nila dito, yan, dagat na yun dyan. So yung bahay nila. Tapos dagat na yun dyan. Kunting lakad lang, dagat na. Ayan, ito na yung dagat. Kunting lakad lang. Dagat na kaagad. High tide, no? Ay. Ang laki ng bangka. Ayan, dito. Ba't nandito si Takgo?
Ayan na yung dagat. Tapos dito may nang gagawa ng ano. Pusit. Pamain. Ayan, nag-ano sila. Para mamayang gabi po yan. Ayan yung long line tong tawagin daw nila na ano, pamingwit. Ito yung pamain nila. Pusit, tsaka tamban. Tamban. Ito. Ayun, mag-isa ini, May. Oh, napakalaking pampano nga. Ilang kilo to? Nainutan ka naman, ay. Ay, madulas pala. Ganun na lang po. Laki. Bro, laki. Ay, di ba? Malaki pa sa katawan mo, oh. Pampano. Yung pala mga maliliit pa. Ayan, oh. Tapos ito, Mga madulas kasi sa riwa eh. goldfish. Ako na goldfish. Ulam natin. Diyan nyo nilalagay lang? Yung ano nila, may yelo. Ang lalagay natin? Ang laki. Oh, langoy na. Langoy na sa dagat. Ito yung gamit nilang ano, mga bangka. Gamit nung asawa ng kapatid ng girlfriend ko yan. Yung mga bangka dito. Ganda dito. Napakasarap ditong tumambay, no? Napakasarap tumira siguro dito. Sa ano, sariwang-sariwa yung isda. Tsaka sariling huli lang nila. Hindi na kailangan ng pang-ulam. Lumakas bigla. Kaya nga. Oh, ayan na si ano. Si Kulit. La 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 la. Ayun na. First time niya pumunta sa dagat. Kaya ano. Ayun na. Ayun, sa Nilas dadalhin. Gavin! Nakababa ng dagat ang taga-bundok. Ay, ganda dito. So, hindi lang white sand yung ano nila, buhangin nila, pero pino. May mga halo lang malaking ano. Ang ganda kasi walang bato dito. Puro buhangin talaga. Daungan ito ng mga mangingisda eh. Yan, oh. Oh, yun na, lumipad na yung ano. Surveyor. Tapos dito may ginagawa silang seawall, oh. Ang laking seawall lang ginagawa nila. Tutuloy nila ito, mahaba itong seawall na to. Tutuloy nila hanggang dito yan. Hoy, nadala ako ni Ethan. Nanay. So, enjoy lang muna namin tong dagat. Tapos mamaya na kami balik dun sa tinuluyan namin. Ligo lang muna kami dito. Good morning guys. So, ito yung second day na dito kami sa Catanduanes. Sa igising na namin. Anong oras na ba ngayon? At mag-alas 7 lang ng umaga. Meron kasi kami ng tricycle eh. Niram namin tricycle. Ayan. Niram namin yung kagabi dahil nag-ikot-ikot kami doon sa bayan ng Birak. At medyo hindi na ako nakapag video. Konting video lang kagabi dahil nga sa nag-enjoy na kami doon ka ikot-ikot dito sa bayan. So wala tayong masyadong video. Ngayon sinuli namin tricycle kasi mag-aadi ng dyan. Tapos kita namin dito na ng ano. Ay, ganda ng vibes dito sa Catanduanes. Ito yung malaking ilog na nakita natin sa drone kahapon. Hanggang dun yun sa dagat. Napakaganda. So, may explore natin yung Catanduanes. So, bahala na mamaya kung saan kami mapadpad na naman, no?
balik kami doon sa aming tinuluyan. Dito dapat kami tutuloy kagahapon, ng gabi dito sana kami tutulog. Pero mas pinili namin sa kapatid nung girlfriend ko dahil nga malapit sila sa dagat at nandun yung mga isda. No, kami lumipat kami kasi pag dito hindi kami makapag-ingay. Kailangan namin lumipat doon kasi dito hindi kami makapag-ingay pastoral. Ito yung chapel ng kanal ng religion, ang aming religion. So ayan. At salubungin natin yung bangkang parating galing sa laot ng mga mangingisda. Tingnan natin kung anong huli nila. Ano yan? Okay, yan na yung huli nila. Ang laki. Mga bakal yata. Tapos yun. Ang dami. Sweet lips. Ang laking sweet lips. Mama, oh. Babalik mo ngayon na. Kabating na yan. Lalangoy na naman yung... Yan, ito yung ulam natin tanghalian ngayon. Kagabi naman is yung malaking angel fish. Angel fish yung kagabi. Tapos ito naman ngayon, sweet lips. Ayan huli nung kapatid ng nanay ng girlfriend ko. Huli ng asawa niya. Ano mamaya na Laki. lang pala? So ihawin natin mamaya.